Magulo na hindi maunawaan ng mga puso natin. Ang hirap magdesisyon kung ano ba talaga ang tama at mali. Pero minsan kahit mali, pilit nating itinatama. Kasi ito yung nagpapasaya sa atin. Ito yung nagbibigay sigla sa buhay natin. Basta piliin mo kung saan ka magiging masaya. At ingatan mo ang bawat sandali kasama ang taong sayo ay tunay na nagpapaligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakahiga na kami pareho ni Andy sa kama sa mga oras na to. Kwentuhan lang, di kasi kami makakatulog eh. At sa bawat paglipas ng oras, maraming pumapasok sa isipan ko. Mga bagay na alam kong di tama pero gusto kong gawin. Miko, alam mo, ngayon lang ako may nakasama sa bahay na kagaya nito. Ang sarap pala sa pakiramdam. Wika ni Andy. Kung gusto mo, Andy, tuwing weekend makikitulog ako dito para mas masaya. Wika ako naman. Sige, gusto ko yan. At saka, payag naman si tatay. Mabait ka naman daw kasi. Wika ni Andy. Mabait naman talaga ako. Lalo na kapag tulog. Wika ako. Miko, inaantok na ako. Ikaw ba? Wika ni Andy. Oo. Naantok na nga din ako. Tara na, matulog na tayo. Wika ako. Tumalikod na si Andy. Ako naman, nakatingin lang sa may kisame. Nag-iisip ng gagawin ko. Para ako masisiraan. Sa totoo lang, di naman talaga ako inaantok. Ang dami ko kasing naiisip gawin. Sa patuloy na paglipas ng bawat sandali, ayan, naghihilik na si Andy. Ako naman sinasapian ng kalokohan. Ewan ko ba kung bakit ko gustong gawin ang mga naiisip ko. Pero, bahala na. Kinakabahan talaga ako. Pero sige lang, itutuloy ko. Tumayo ako mula sa pagkakahiga. Marahan ako nagtungo sa labas ng silid. Napakatahimik ng gabing ito. Pero, exciting. Pagkarating ko sa labas, nagtungo ako kaagad sa may pintuan ng silid ng tatay ni Andy. Sarado ang pinto, kaya pinihit ko yung hawakan. Hindi siya nakalak. Pero kinakabahan ako. Kaya binitiwan ko yung hawakan at nagtungo muna ako sa may kusina at uminom ako ng tubig. Naupo muna ako habang nag-iisip. Ano ba itong pinagagagawa ko? Mali ito. Sobrang mali. Hindi ko na itutuloy. Oh, gising ka pa pala. 2:00 na ng umaga. Di ka ba makatulog? Nagulat ako sa nagsalita paglingon ko. Nakita ko ang tatay ni Andy na papalapit sa akin. Naka-boxer shirt lang siya na maluwag. At nakikita ko na naman ang labis na nagpapasabik sa bugso ng damdamin ko. Napapalunok na naman ako. Tila ba nauuhaw sa napagmamasdan ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ako sasagot. Kasi Tito Paulo, kasi nauuhaw lang po ako kaya uminom po muna ako ng tubig. Sige po, babalik na po ako sa silid ni Andy. Wika ko.
sabay tayo. Tapos diretso na sa kwarto ni Andy. Kinakabahan kasi ako. Tapos may halong takot at excitement. Pero mas naging ibabaw yung takot. Kaya ito, nahiga na muna ulit ako. Pinikit ko na yung mga mata ko. Baka sakaling mawala yung ganitong pakiramdam na di ko lubos na maunawaan. Pinilit kong matulog. At buti na lang, nakatulog talaga ako. Kahit paano nakaiwas ako sa tukso. At sa pagsapit ng umaga, pagkagising ko, mataas na ang sikat ng araw sa labas. Parang tanghali na. Pero si Andy, tulog na tulog pa din. Kaya ito, ginising ko na siya. Uuwi na kasi ako. Baka hinahanap na ako ng lolo at lola ko. Andy, alis na ako. Uy, gising na. Wika ko at eto. Nagising naman siya kaagad. Ihatid kita, saglit lang. Wika naman ni Andy. Wag na. Alam ko naman ang daan pa uwi. Matulog ka na lang. Sige, alis na ako. Wika ako. Sige, ingat. Wika ni Andy. Kaya ito, umalis na din ako kaagad. Siguro, dapat iwasan ko ang tatay ni Andy. Tapos hindi ako titingin sa mga babakat niya. Doon kasi ako natutokso. Nakakatukso naman kasi talagang tingnan. Ganun na lang yung gagawin ko para makaiwas ako sa tukso. Pagkarating ko sa bahay, eto, kumain ako kaagad. Nanonood lang ng TV si lolo at lola. Di naman sila nagtanong kung saan ako galing. Nagpaalam naman ako na maayos eh. At ayun, naglalambingan sila habang nakaupo sa sala. Laging may kiss sa noo. May naalala tuloy ako bigla. Napahawak ako sa noo ko. Siguro dapat maligo na ako. Baka kasi yung halik sa noo na yun ang dahilan kung bakit nasasabik ako sa kakaibang mga bagay. Ayaw ko na talaga, promise. Kapag bumalik ulit ako doon kay na Andy, hindi na ako matutokso ulit. Tapos, di ko na masyadong papansinin yung mga bagay na magbibigay tukso sa isipan ko. Kaya ito, mula sa bahay nila lolo at lola, nahiga lang muna ulit ako. Inaantok pa kasi ako. At saka masarap matulog. Ang ganda kasi ng panahon. Mainit na malakas ang hangin. Tagos talaga yung hangin dito sa loob ng bahay ni lola. Dinalaw ko ngayon ang asawa ko kung saan siya nakahimlay. Kahit napakatagal ng panahon nang lumipas, simula nung mawala siya, di nagbabago yung pagmamahal ko para sa kanya. Mahal, dito na ako. Pasensya ka na, mahal. Busy ako masyado sa bukid kaya di na ako araw-araw nakakapunta dito. Alam mo, mahal, ang laki na ni Andy. Nakuha niya talaga yung mga mata mo. Kaya di kita makalimutan eh. Kasi kapag nakikita ko yung anak natin, ikaw lagi yung ipinapaalala sa akin. I love you, mahal. At saka, mahal, binatahan na yung anak natin kasi laki ko na. Pero huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko siya mabuti. At saka, mahal, may bago siyang kaibigan. Napakabait ng bata. Pinakilala niya kahapon. Galing sa Maynila, pero mabait naman. Natatawa nga ako sa batang yun, mahal. Hindi ko alam kung natatakot ba sa akin yung bata na yun. Kasi naman, mahal, sa tuwing makikita ko, akala mo'y nakakita ng multo. Laging natutulala tapos laging lutang na akala mo napakalalim ng iniisip.
Pero mabait yung bata na yun, mahal. Parang anak ko na din nga yun. Napaka-cute, parang si Andy. Sige mahal, alis na ako. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakadalaw sa'yo dito. Sana lagi mo kaming gabayan ni Andy. Miss ka na namin, mahal. Umalis na din ako kaagad sa lugar kung saan nakahimlay ang asawa ko. Hanggang ngayon, walang pinagbago yung pagmamahal ko para sa kanya. Malungkot man na wala na siya. Pero si Andy naman yung nagbibigay ng pag-asa sa buhay ko. Nagbibigay sigla sa puso ko. Makauwi na nga. Baka kasi magutom yung anak ko at yung kaibigan niya. Kaya ito pagka-uwi ko, wala na si Miko. Si Andy naman, ayun, gising na. Nakakamiss din yung si Miko ah. Sa totoo lang, ang ingay nila kagabi. Ang lalakas mag-usap at tumawa. Di talaga ako nakatulog masyado. Tapos nung makita ko si Miko dito sa may kusina na umiinom ng tubig, alam kong hindi din siya makatulog. Makikipagkwentuhan sana ako, kaso iniwan ako. Ha, ang batang yun talaga. Namimiss ko siya. Promise. Maingay kasi dito sa bahay kapag andito siya. Kapag si Andy lang kasi, maghapon lang yan na nakatutok sa telepono niya. Tatawang mag-isa dun sa mga pinapanood niya. Tapos magkukulong sa kwarto. Eh nako. Lumalaki na talaga ang anak ko. Sana naman bumalik ulit dito si Miko. Isasama ko sana siya sa kwarto kagabi para naman maging close kami. Pero natatakot ata sa akin. Para kasing naiilang sa akin ang batang yun. Siguro dahil sa halik na nagawa ko. Sobrang saya ko kasi kaya nagawa ko yun. Takot kasi ako sa gagamba. Baka nga dahil dun. Magsasorry na lang ako pagbalik niya dito. Tapos ipagluluto ko na lang ulit ng masarap. Pero kagabi, kaya ako lumabas kasi narinig ko na parang may pumihit sa hawakan ng pintuan. Siguro si Miko yun. Ang lakas kasi maghilik ni Andy. Gusto siguro ni Miko na lumipat sa kwarto ko. Kaso nahiya siguro. Pero next time kapag natulog ulit siya dito, sasabihan ko siyang sa tabi ko na lang matulog. Bawal tumanggi. Ako muna ang katabi.